Hello po sa inyo lahat, this is Joanne and welcome back. Naghintay talaga ako ng 3 buwan para sabi ko, kailangan kapag nag-share ako ng information about this exam ay fresh. Kailangan kompleto, hindi pwedeng papotol-potol. Okay? So, kanina umaga po, I just participated yung 93rd Kanku Gonoryo Kushiken o yung tinatawag nilang TOPIK. So, akala ko talaga dati dahil may Nihongo Noryo Kushiken o yung Japanese Language Proficiency Test na JLPT, akala ko KLPT. Although may nakikita ako dati na KLPT pero hindi na ako hukay pa kung ano ba talaga yon kasi I ended up choosing TOPIK. So, walang pong share to na ang dahilan kung bakit po ako nag-decide na mag-exam ay una, gusto ko na maidagdag to sa resume ko po, yung information na to. Tsaka pangalawa, meron akong pangarap gawin na maging teacher-teacheran, hindi lang ng English, hindi lang ng Japanese, at saka ng Korean din. So, I'm trying my best na mag-build ng aking portfolio ba? Gumawa ng magandang at manginang-inang na portfolio. Isahan ko na siya dun sa pag-register ko po. I went to their website, tapos I registered, nilagay ko lahat ng information ko doon, and kasama dun sa process is pipiliin nyo po kung anong exam yung kukunin nyo. So, ang pinili ko po ay yung mababa lang. Subok-subok lang, para hindi masyado masakit pag hindi nakapasa. Masyadong ambisyosa, ika nga. So, pinili ko po yung TOPIK 1 and I paid 5,000 yen. At, yung process ng pagbabayad ko po, yung mode of payment is ginamit ko po yung card ko. So, hindi ko alam yung ibang mode of payment. Tapos po, kapag mas mataas yung level, which is TOPIK 2, mas mataas ng hindi kaunti kasi malaki sa akin yung 2,000. Kung hindi ako nagkakamali, from 5,000 ng TOPIK 1, yung TOPIK 2, 7,000 ata or 7,500. Basta hindi po siya lalampas ng 10,000. Tapos pipiliin nyo rin po doon kung saan nyo gustong mag-exam. After that, mula nung nagpa-register po ako hanggang kaninang umaga, wala akong natanggap na letter, hindi kagaya sa JLPT, merong ipapadala sa'yo na postcard. Actually, ano yun talagang, anong tawag dito, nakasulat doon lahat ng information mo, exam mo, level, ano yung mga dapat at hindi mo dapat gawin, ano yung mga dapat mong dalhin, at saka yung level mo dapat para maipasa mo yung exam. So what I did is I downloaded yung lahat ng information na kalakip nung nag-register na po ako. And total of 4 pages na lahat ito ay 99.9% na Japanese. So, kapag nag-exam po kayo ng TOPIK dito sa Japan, ang makukuha nyo pong information ay nakasulat ng Japanese. So, 4 po itong papel that I printed. Binasa ko naman to lahat, pero hindi pumasok sa auto kasi nakabahak-kaba talaga ako. So, ang first page po is ito yung tinatawag na yung information nyo po bilang examinee. Nandito yung Jukenbango, yung registration number, pangalan mo, pangalan ko pala, hindi pala pangalan mo, birthday ko, tapos yung exam level po. Tapos nandito rin yung lugar kung saan ko piniling mag-exam at kung ano yung address. Tapos, ang maganda po dito is, sa JLPT ganun din naman po. So, they gave you information kung paano ka makakarating dun sa lugar na yun. Kasi hindi naman nila alam kung taga saan ka. So, lahat, JR, Nangkay, Nangwa, Chalay, Nangwa. Wala namang Nangwa. Hangwa yun. Tapos, yung second page po, information. Dito ako talaga medyo, ano ba tawag dito? Medyo, tawag ko dito, nagkumpara dahil nawawala ako. Dahil, ang sabi po dito, yung mga dapat nyong dalhin. Nakasulat dito na 3 bagay lang yung dapat mong dalhin. Una, yung information mo, itong first page, yung proof na ikaw talaga ay mag-take ng exam. Pangalawa, yung lahat na, yung copy ng passport mo or ng ng alien card mo or kahit anong identification card na meron po yung mukha nyo. Tapos yung pangatlo is yung correction tape. Ayan, may correction tape. So, limitado yung, meron silang binigay sa inyo na
na size. So, ayun yung dapat nyo pong sundin. Pero personally, hindi po talaga ako nagdala kasi una, hindi ko alam kung bakit kung hindi ako nagdala. Tapos, ang sabi po dito is yung sign pen, ito. Unlike dun sa JLPT, kami ang nag-provide. Ito po talaga, yan. So, sila ang nag-provide. At ang sabi pa nila ay pwedeng iuwi. O, diba? Pwedeng iuwi. Kaya sabi ko, thank you. So, inuwi ko na dahil hindi naman yun illegal. So, sila ang mag-provide. So, hindi po kayo kailangan magdala ng sarili nyong marker. At yun nga po nakalagay dito. Actually, meron akong kinakabahan ako dahil nung may information kasi doon na lahat kasi Japanese eh. So, may information doon na hindi ko masyadong naintindihan sa paggamit ng odd number tsaka ng even number. So, merong rule pero bahala na si Batman. Basta ang sinigurado ko is bago mag-exam, tinanong ko yung proctor kung alin sa dalawang side na to yung pwede kong gamitin para makasagot ako ng malinaw at maayos. Sabi niya, ito na lang kasi mas makapal. So, medyo kinakabahan ako kasi parang may mali akong ginawa. Ganun talaga, di naman ako perfect. Tapos yung pangatlong page, andito yung mga information na, yun, kapag nagkamali ka, kung anong dapat mong gawin, tapos yung mga hindi mo dapat gawin, pagdating sa exam, tapos yung, mali ata ako ng order. Pero, yun, yung ano pala, yung schedule ng exam. So, 4 pages to na, tingnan ko. Tapos, may halong ano. Tapos, I photocopied yung aking passport at saka yung aking residence card. Dinala ko na rin yung aking residence card in case na hanapin nila yung original one. Pero yung passport, medyo nalalakihan ako kaya hindi ko na siya dinala. Pero kung ako po sa inyo, dalhin nyo na lang po yung residence card nyo tapos yung copy po nun. Kasi ang importante daw po ay yung may PES nating lahat. Sa schedule naman ng exam po, sa mga gustong mag-try ng TOPIK 1, ang start ng exam ay 10 o'clock, matatapos siya ng 11:40. Yes, 1 hour and 40 minutes. Sabi nila, pag 9:30, pwede na kayong magpulong-pulong at pumasok. Pero, dumating ako doon ng 9:20, mga 9:22. Pagpasok ko doon sa kwarto, 3 na lang kaming hindi pa nakakaupo. Ibig sabihin, bago mag 9:30, nandun na yung mga crashmates ko. At hindi ka gaya dun sa JLPT, kahit dumating ka ng mas maaga, hindi ka nila agad papapasukin kasi pag sinabi nilang 9:30, dun pa lang talaga kayo papasok lahat. Hindi ko alam kung pareho kami ng mga experiences ng mga ibang nag-take ng JLPT, pero sa maraming beses na halos akong nag-exam, never kami pinapasok pag hindi yun yung oras. So, kanina, 3 na lang kami na hindi pa nakakaupo. Pagpasok ko, sabi ko, ay, bigat ng pakiramdam ko po talaga. Yung ready na silang sumabak sa labanan. Talagang ramdam ko na, talagang porsigihan ang, nila doon, ang labanan nila doon. Ay ako parang chill-chill lang kasi pag lalo akong kinabahan, lalo akong hindi makakasagot. Tsaka first time ko eh. Tsaka, yun nga, gusto kong sabihin sa sarili ko na, hindi okay na hindi ako makapasa. Pero lalong hindi okay pag kinabahan ako tapos hindi ako makarinig. So pag upo ko, chill lang. Tapos sa age range, compare dun sa JLPT, nararamdaman ko na halos lahat kami magkakapareho lang ng edad. Pero itong TOPIK, nakita ko, merong, kung di ako nagkakamali, junior high school yon. So ibig sabihin nasa 13, mga ganon. 13, 12, 13, 14 years old, yung mga batang pinakabata sa grupo namin. Tapos may nakita ako na siguro siya ay nasa 50s na. So may ganong edad may age range na ganon yung nag-take ng TOPIK sa kwarto namin. Tapos, binilang ko lahat ng upuan, may 25 chairs doon. Pero ang ginamit lang namin ay 16. Absent pa yung dalawa. So 14 lang kami sa isang kwarto. At in fairness, maliit siya kaysa dun sa mga sites na napipili ng JLPT. Wala naman akong baka hindi ako ipasa ng topic. Kwento ko dito. So, from 10 o'clock, pag-tick ng clock ng 10 o'clock, nag-start na kami. At, ang pattern ng exam is, mayroong patutugtugin tuloy. Play nila yung CD kasi meron kayong pakikinggan. Tapos
Kagaya nung lahat ng regular exam, kahit sa JLPT, may papel na ibibigay sa inyo, tapos may question. Huwag nyo munang hawakan yung bibigay sa inyong questionnaire or yung booklet kasi gagamitin nyo siya after pa nung CD. So, yung CD muna. Yung first 30 questions, papakinggan mo yung CD tapos kung ano yung mga sagot-sagot. For sure, yung mga gustong mag-take ng exam, may idea na kayo kung paano yung flow nito. Pero, ito talaga, walang break. Di kagaya dun sa JLPT, may break. Nung sinabi nung proctor na, tapos na po yung listening, kayo na bahala sa susunod hanggang matapos yung 11:40. Medyo nagpahinga ako. Tapos sabi ko, bakit parang lahat sila may sinasagutan? Tapos sabi ko, ay, itutuloy pala to. Tuloy-tuloy hanggang 11:40. Pag tick ng clock ng 11:40, actually 11:30, sinabihan kami na meron na lang po kayong natitirang 10 minutes. So, pwede nyo na pong, pagtapos na kayo, upo lang kayo. Pero pag di pa kayo tapos, basta 10 minutes. Pag tick ng clock ng 11:40, tapos na kaming lahat. Tapos, kinuha na yung aming mga booklets, kinuha na rin yung aming answer sheets. Tapos na. Tapos sinabihan kami na ang result daw ay makikita namin sa website. So, unlike dun sa JLPT, kapag ka nakapasa ka or di ka nakapasa, padadalan ka nila ng letter na sinasabi na, I'm sorry, you are fugokaku or congratulations. Walang word na congratulations, I'm sorry. Gokaku tsaka fugokaku. Ito daw sabi, tignan daw namin sa website. So, next month, malalaman namin yung result. Tapos, umuwi na kaming lahat. Kasi, sa afternoon, doon naman yung mga level 2. So, may chismis akong, di man to chismis, nabasa ko to eh. May mga tao daw na ang ginagawa nila, pareho daw nilang tinitik yung dalawang exam. Sa umaga, yung topic 1, sa tanghali, yung topic 2. Pero sa JLPT, hindi nyo po pwedeng gawin yon. Isang exam lang kada isang take. At the end of this video, meron po akong ginawang short video clip dun sa lugar na pinuntahan ko at saka ano yung pinasuot sa amin, sa paa namin. Para hindi raw namin marumihan yung school. So, panoorin niyo po yon. Pero, ang advice ko po talaga para sa mga kagaya ko po na gustong mag-exam ng topic dito sa Japan is, hanggat maaari po, may konti kayo, at least konting knowledge ng Japanese. Kasi, nung nag-exam ako ng JLPT, of course, it was an obvious thing for me na lahat ng sasabihin is in Japanese, lahat ng instruction. Pero nawala talaga totally sa isip ko na, nasa Japan pa rin pala talaga. Wala ako sa Korea. So, ang nasa isip ko, lahat ng mangyayari sa loob na yun ay naka-Korean. Pati yung instruction. Pero nawala sa isip ko na, okay, gagamit din pala talaga ng Japanese. So, yung instruction, bago mag-start yung exam, meron kayong pakikinggan. At yun po ay naka-Japanese. Kung paano susulatin, ano-ano yung mga, kailan isusulat yung registration number nyo po, yung pangalan nyo po, ganun. Lahat po yun is in Japanese. So, pag may knowledge po kayo ng Japanese, mas magandang, mas malaking tulong po yun kapag gusto nyo mag-take ng topic. Pero kung wala naman po, ay practice-practicein nyo na po sa bahay nyo na pag sinabi yung ganitong word, isusulat. Or yung kaninang ginawa ko, sa totoo lang po, nakakaintindi man ako ng Japanese, pero yung first 5 minutes, hindi pa siya nagsisink in na bakit Japanese yung instruction. Tumitingin lang ako sa mga grashmates ko, tapos nagsusulat na sila. Nagsusulat na rin po ako. Tapos, tama naman, kasi tinignan naman yung proctor, baka sabi ng proctor sa akin, siya nga itong paranger na to. So, tama naman yung sinulat ko. Tsaka tinanong ko siya in Japanese, tama po ba to? Sabi niya, yes. So, good luck po sa mga mag-take ng topic 1 and topic 2 po sa susunod. Kung ako po hindi makakapasa, i-share ko rin po sa inyo. Pero, yayabangan ko na. Good luck po sa ating lahat. Bye-bye! Ay,